Nagsimula ang lahat nung napatira ako sa tabing ilog. Naranasan kong mangalakal ng kung ano-ano at magtinda ng kung ano-ano. Doon nagsimula ang unang produkto kong assorted biscuit na nalugi dahil durog-durog ang repacking. Hanggang sa naghanap ako ng trabaho, ngunit sa negosyo pa rin pala ako mapapadpad. Isa nga pala ako sa mga naging pioneer ng Front Row Santa Rosa, Laguna at minsan naging top earner ng Front Row. Minsan na rin ako nakapagtayo ng maliliit na kainan at nag-imbento ng kung ano-ano mga produkto. Ngunit lahat ng ito ay nag-fail. Sadyang mahina kasi ako pagdating sa problema ng pamilya at love life. Oo, sumuko na ako nung panahon yun. Sumuko na ako sa negosyo dahil marami ng taong pinagtatawanan na lamang ako sa aking mga pagbagsak at patuloy na kinukutya kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Kaya sa pagbitaw ko sa negosyo, nagtrabaho na lamang ako at naging HR sa isang malaking kumpanya. Ngunit hindi pa rin ako pinalan. At sa aking patuloy na pagbagsak, patuloy pa rin ang pagputak ng ibang tao sa aking buhay kahit ako'y lugmok na at wala namang ginagawang masama sa kanila. Kaya ito ang isa sa mga naging dahilan ng pagbabalik ko sa negosyo at isa sigad sa mga nagbigay ng sign sa akin para mag-imbento ulit ng isang negosyo. Nasubukan naman ng young entrepreneur na si Brian Salazar ang higit 10 produkto bago pa malasap ang inaasam na success sa kanyang ulam in a jar. Nagtinda siya ng assorted biscuit, chicken wings, meatballs, burgers, chicken oil, spaghetti in a tub, pero lahat daw ito failed at hindi nag-click. Ang binibenta ko po ng time na yung manok, pero ang kinakain ko po mula umaga at hanggang hapon, hanggang gabi, fishbowl po, kwek-kwek. Lalako po ako sa mall, nangaharang po ako ng mga tao para bentahan po ng product na hindi naman po nila kilala. Doon yung tinuloy-tuloy ko lang po. After po nun, nagdadagsaan na din po yung sa online. Ayoko pong makita magulang ko na habang natanda po. Lalo silang nahihirapan. Gusto ko, habang malakas pa po sila, mabigay ko na agad yung gusto nila. Kaya, yun po yung nagiging motivation ko na babangon po ako araw-araw. Kaya sa pagbangon ko ngayong araw-araw, mas lalong lalakas ang pagputak ng chicken na mukha upang makapagbago ng maraming buhay at makapag-angat ng aking kapwa. Sa mundong puno ng mga kismoso-kismosa, may isang manok na nabuhay upang baguhin ang layunin ng bawat isip. At ito ay gawing makabuluhan at paputakin ang bawat tao sa sarap. Ito ay si... Chicken na mukha, mapapaputak ka sa sarap. Tak, 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 putak! Kung dati, pinagsisisihan ko ang bawat pagbagsak na nangyari sa aking buhay. Ngayon naman ay nagpapasalamat ako sa bawat pagbagsak na aking naranasan dahil sa bawat pagbagsak ay may kapalit na aral sa aking buhay. Alam mo, nasa plano pala talaga ni God ang mga pagsubok na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Anumang hirap at sakit ang pinagdadaanan natin sa buhay ngayon, isa lamang ang kanyang layunin. Yun ay upang mas matuto at maging matatag tayo, upang sa pagbuhos ng biyayang ibibigay niya ay hindi na tayo magkakamali at tayo magiging matagumpay sa buhay.
Wala pa po ako sa success ngayon, pero sisiguraduhin kong doon mapupunta ang aking nasimulan ngayon. Dito magsisimula ang panibagong yugto sa aking buhay. Oo, sumuko nga ako noon, pero alam mo bang hindi pa rin talaga ako pinabayaan ng ating Panginoon. Dahil gumamit siya ng ibang tao upang lumaban ulit ako sa hamon ng buhay at sa larangan ng negosyo. Kaya lubos din po akong nagpapasalamat sa mga taong may mga maling nagawa sa akin noon at hanggang sa ngayon. Dahil kung hindi dahil sa inyo, walang chicken na mukha food products manufacturing ngayon. Maraming salamat po. Chicken na mukha, magpapaputak ka sa sarap. Tak tak tak, putak!